Pag nawalan ba kayo ng source of income, let's say tomorrow, how many months will you survive? Pag-isipan niyo yung tanong na yan habang i-discuss natin yung topic for today, emergency fund. Sa sobrang ingay ng social media, especially about sa pera, nakakalimutan na natin yung mga basic things about money. Sa mga foundation ng pagbibuild ng wealth ay savings. Under your savings ay tinatawag na emergency fund. Today, isi-share ko sa inyo kung paano nakatulong sa akin ng emergency fund at kung paano rin ako nag-build ng emergency fund. Lahat yan isi-share ko sa inyo. Walang halong Google, walang halong katarantaduhan, walang halong kasinungalingan. Hopefully, makatulong din tong way ko sa financial journey ninyo. So, imagine this is me. Yeah, that's me. Kunwari lang. Na-stuck ako sa paycheck-to-paycheck lifestyle ng ilang taon after kong mabankrupt sa business. Ang hirap maghanap ng opportunity. I know how it felt. It felt hopeless. Gustong-gusto ko nang umalis sa trabaho ko noon. I was a product trainer sa isang BPO company. Hindi ako makaalis kasi wala nga akong ipon. So, ang ginawa ko, I worked my ass off. Sinave ko lahat ng pera ko and I was able to save 60,000 pesos for emergency fund. Dahil mababa lang naman yung lifestyle ko nung mga panahon na yon. Yung 60,000 na yon ay pwedeng i-cover ako for 5 to 6 months. So when I decided na umalis na dun sa trabaho na yon, marami syempreng tanong pa rin sa isip ko dahil hindi ko naman alam kung ano yung magiging journey ko, right? Bali, yung emergency fund yung nagbigay sa akin ng peace of mind. Peace of mind na if ever hindi maging maganda yung journey ko, at least I can survive for the next 5 to 6 months. So, walang naging desperation, hindi din ako na pressure na kailangan kong mahanap ng mas malaking sahod, yung mga ganon. So, mas naging madali yung journey ko because of the emergency fund. Pangatlong nangyari na nakatulong sa akin ng sobra yung emergency fund ay nagkaroon kami ng emergency dito. Isang malaking emergency at halos nagamit ko yung buong emergency fund ko noon. 210,000 in 1 month nagamit ko lahat yun for emergency. At ang something na kahit papano hindi masarap sa pakiramdam, hindi ko naman siya emergency. But I had to cover for someone. Tapos, nung mga ilang araw, medyo, syempre, napapaisip ka dahil pinag-ipunan mo na matagal, tapos nawala na parang ganon. Pero after a few days, na-realize ko na what if wala pala ako emergency fund doon? Ano kaya yung pwedeng mangyari? Well, guess what? It could have been worse. Kasi kung wala akong emergency fund doon, baka hanggang ngayon pinoproblema naman yung bagay na yon. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano ako nag-build ng emergency fund, kung ano yung mga proseso na ginawa ko, at hopefully makatulong din to sa inyo. So step-by-step process. Number 1 is you need to set a rule. Mahalaga tong rule na to at kailangan i-implement nyo to strictly. So, ano ang rule sa emergency? Gamitin nyo siya for emergency only. Kailangan may idea talaga kayo simula pa lang. Ito, for emergency to. Next is, you need to create a new savings account. Savings A ay ginagamit para sa payroll. So, ibig sabihin, doon pumapasok yung sahod ninyo. Huwag nyo doon ilalagay yung emergency fund. Mag-create kayo ng different savings account. Madali lang naman mag-create ng savings account ngayon. Pwede nyo nang gawin yan online. Siguro, ang recommendation ko dyan, Union Bank. Dahil napakadaling mag-create ng savings account sa kanila. Isang ID lang ang kailangan ninyo. Second is optional. Pero nung nagsisimula akong mag-save ng emergency fund, ang ginagawa ko, auto-debit. Automatically, natatransfer na yon every month or every sahod doon sa savings account na ginawa ko. Para hindi nyo naalalahanin. Kasi minsan, nagdadalawang isip pa kayo pag manual. Pero eventually, pag nasanay na kayo mag-save ng pera, hindi nyo naman na kailangan i-auto-debit yun. Kasi nga, kumbaga, naging habit yun na siya. Yung emergency fund ay kailangan liquid. At kailangan madali siya makuha. Hindi nyo siya pwedeng ilagay sa mga digital bank tapos i-invest na nyo sa time deposit. Why? Paano kung may mangyaring emergency? Hindi nyo yung basta-basta makukuha sa time deposit ninyo. Hindi nyo rin pwedeng gawing investment yun. Iba pa yung investment, iba pa yung emergency fund. Ang rule of thumb sa emergency fund, in case na magkaroon ng emergency, gaano nyo siya kabilis makukuha. Kaya ang recommendation ko dyan, ilagay nyo sa normal na bank. Kasi ang mga normal na bank, may ATM. In case na sarado yung mga bangko, yung branch, pwede kayong pumunta sa ATM tapos doon kayo mag-withdraw. Pangalawa, if kailangan nyo ng more than 50,000 na pera, hindi nyo yung basta-basta makukuha sa mga digital bank. Dahil ang limit nila 50k lang sa pagta-transfers. Now, honestly, this will depend sa gastusin ninyo. What I would like to recommend is to calculate your non-negotiable expenses. May dalawang type of expenses. Negotiable and non-negotiable. Napakadali namang intindihin yan.
Yung non-negotiable, ito yung mga bagay na kailangan ninyong bayaran every month. Yan yung loans, yan yung internet ninyo, yan yung rent kung nagbayad kayo ng rent, yung budget ninyo sa grocery. Yan yung mga bagay na hindi kayo pwedeng hindi mabuhay pag hindi nyo binayaran. So, i-calculate ninyo yon and then tingnan ninyo yung total every month. So, for example, kung ang total niyan ay 20,000, multiply it by 3 muna sa 3 months up to 6 months. Kailangan nyo ng at least 120,000 para ma-cover ninyo yung 6 months na emergency fund. Ayun ay kung 20,000 yung monthly non-negotiable expenses ninyo. Yung iba kasi, ang sinasabi, kailangan daw kung magkano yung amount ng salary ninyo, tapos i-multiply it by 6. Eh kung ang salary ninyo ay 40,000 pesos, gaano nyo katagal maiipon yung 200 plus thousand na emergency fund na yun? So, hindi siya ganun ka-practical. Mas malaki pa yung chance na tamarin kayong mag-ipon dahil nga sobrang laki ng goal ninyo. Kung ano lang yung bare minimum, non-negotiable expenses lang, yun lang yung kailangan ninyo. Basta kailangan lang every month maglalagay kayo ng pera sa emergency fund. And last tip, follow rule number 1. Gamitin nyo lang for emergency. Yung biglaang lakad ng mga tropa, o gusto nyo magpaayos ng bahay, gusto nyo bumili ng gadgets, hindi yun ako consider na emergency. Alam nyo, maganda kasi sa pag-set ng rules. Pag-set ng rules sa sarili ninyo, dinidisiplina ninyo yung sarili nyo. Kasi pag hindi nyo didisiplinahin yung sarili ninyo, someone else will do that for you. At hindi nyo yun magugustuhan. So before we end the video, may tatanong ako sa inyo. Pag nawalan ba kayo ng income today or trabaho today, how many months will you survive? Thank you for watching. If you like this video, subscribe to the channel and like this video for YouTube algorithm. See you in my next video, guys. Have a great day.